Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. It's Monday. Hanggang ngayon, holiday pa rin. Kaya, yun, tulog na tulog pa po si Aya. Sulitin ang long weekend. Pero bukas back to school na, back to reality na naman tayo sa everyday morning routine. Yung panahon nga namin dito ngayon is medyo malamig yung simoy ng hangin. Magsisix na po ng umaga. Ang aga ko rin nagising kaya nag-browse lang ako ng cellphone kanina kahit walang pasok. And ito yung aking kape habang nandito sa terrace. Kape-kape. Tambay-tambay muna ako dito sa terrace habang malamig ang simoy ng hangin at hindi pa mainit kasi dito mainit na pag nandiyan na yung araw hanggang 10:30. Payapa ang kapaligiran doon, no? Hindi pa rin nawawala yung tubig skulod na walang madengge po sa amin kasi usong-uso po ang dengue ngayon. Mag-ingat po tayong lahat. Tsaka yung kumakalat na bagong sakit na Npax. Mag-breakfast na kami ni Aya. Hindi to ice cream. Lagayan lang. Pero ang laman nito is Quaker Oats. Quaker Oats ako. Si Aya, Milo and milk daw. Yan, ganyan lang na Quaker Oats sa akin. Then kay Aya, lagyan natin ng milk na din sa kanya. Ay ko, ng pagkakasala ni Aya ito kahapon. Merenda ni Aya kahapon, biscuit tsaka Milo and milk. Ito nagugustuhan niya yung timpla niya sa milk. I-refill ko pala to yan mamaya yung Quaker Oats. Nasaan na ba yung ko? Sukat. Kuha ka ng Milo mo yan. Kuha ka ng Milo mo. Ako maglalagay lang ng konting sugar dito sa ko, Quaker Oats. Konti. Ang kulang niya. Yan. Dito lang kami ni Aya ngayon. Hindi kami sa pahinga. And then ngayon, no more cellphone si Aya dahil study time. At nung araw siyang hindi nag-study. Lagyan ko muna to sa akin para maluto na ba. Pero ito yung hindi na niluluto. Dagdagan ko pa yan. Kasi may Sexy na po talaga ni Aya ngayon. Nagdadalaga na tama po yung mga nagsasabi na iba, papayat si Aya. Yan na nga, pumapayat siya. Dati sikip medyo, siya yung suot niya, chabi-chabi. Ngayon, sexy lady na si Aya. Baka yung biscuit na. Ngayon, ito yung sa akin, Quaker Oats. Naparami, kapal. Wala kasi isang bowl, may leftover kami kahapon na kagabi na nilagang baka. Tamis ko ang magnilagang baka. Sarap din ang baka kasi linamnam niya. Pero since wala akong lutoan na kahoy, maksaya to siguro sa gas. Kailan ba to? July 15. Nakaisang buwan na siya ng August 15. Baka abutin to hanggang October. Breakfast na kami ni Aya. Breakfast na po tayo. Samahan niyo po kami ni Aya. Lord, maraming salamat po sa araw na po at sa aming breakfast. Kaya na yan. Kunin mo yung mo. Kasi sama kami mag-breakfast. Ano na po yan? My favorite focus. Ang lamig-lamig na yan. After namin mag-breakfast ni Aya, gawan ko siya ng brownies.
Yung ginagawa kong ano, gusto. Parang gusto kong gayahin yung napanood natin yun. Yung parang cake. Cheers. Cheers. Ang lamig-lamig na yan. So, parang sa inyo ako. Last day, oh, long vacation niya yan. Last day, last day. Tabang. Nasa maid ako. Nakaalala. Pag kumakain ka tayo paggabi, nakag-clean lips ko eh. Kukunin ko na yung ulamin namin ni Aya sa lunch. Mag-ano naman kami ngayon, itong tilapia. Itatry ko yung sweet and sour na tilapia. Puno pa tong ref namin ngayon. Pa yung mga laman niya. Yan. And then, drinks ni Aya na pangbaon. And, marami kami ngayong talong. Nabawasan na nga to isang plastic to. Galing sa farm. May okra pa. And then, ito, talong pa rin. Ito muna yung kinuhanan ko. Yung dati pang kinuha nila. Stock. Ito, dito yung milk na nilagay ko na in Quaker Oats kasi nilalanggam sa may lagayan. Ito yung grapes kahapon. Gusto nga gawin ni Ayang tanghulo. Pero sabi ko wag na. Baka umano sa ipin niya. And ito mga pang-ulam pa dito na side. And then ito, mga ice. Yan lang. Ito, ilalabas ko na. Mababad ko na siya sa asin. Kasi may gagawin ako maya-maya. Yung brownies ni Aya. Hugasan ko muna itong tilapia bago ko ilagay sa asin. Pero ito yung mahugasan ko kahapon at malinisan. Doble ko lang. Sana ma-perfect ko yung sweet and sour. Ang wala ko lang dyan, bell pepper. And kompleto naman ako ng mga Ricardo bukod sa bell pepper. Wag na siguro yun at hindi rin ako mahilig doon sa bell pepper. Malalaking tilapia ito ngayon. 2 piraso lang binibili ko kasi parang maumay na rin pag may natira pa. Kaya ano lang namin to ni Aya, pang lunch tsaka dinner. Nilalabrab ko siya sa asin para matanggal din yung kanyang lansa. Ito na siya. Dito na lang ito. Hindi ko na ibalik sa ref. Tatakpan ko na lang ng takip ng kaldero para hindi mangamoy. And then, naka-ready na rin ito. Itong saging na sa babi na bigay ng nanay ko. Prito ko na lang. And then, ito yung talong. Mag-prito din ako. Gagawin ko na itong brownies. Naka-ready na dito yung mga ano ko. Gagamitin. Meron ako ditong 3 Milo lang. And ito, kumuha na ako ng powder milk. And ito, dinigdi ko na itong mani kanina. Matagal na yan nakaistan. And then, ito yung Graham Crush. 2. Kaya medyo marami-rami ito ngayon. I-mix ko muna dito lahat. Lahat ng aking ingredients. Ayan. Mali lang ito na raspberry ham, 200 gram. Magawa tayo ngayon. Hindi ko na alam kung kailan ulit to. May oras tayo marami. Hindi tayo nagmamadali kasi walang pasok. Alam mo yun, kapag may pasok si Aya, pagsapit na ng 8 yan, ang bilis-bilis na. Kunting kilos lang dito. Yan na, pagluluto na ulit ng ang lunch. Isang oras. Kapag may pasok.
Ayan, ito yung Milo. Tatlo yung ilalagay ko. Para sakto lang yung ano, tamis. Pero pag ganito, kahit apatin ko itong Milo, hindi siya matamis. Mix ko muna bago ko ilagay yung tinimpla kong milk. And then yung mani, mamaya na kapag maluluto na to. Ito yung brownies. Saktong-sakto lang yung ano, tamis. Yung brownies talagang yung nabibili, sobra kong ano doon, natatamisan. Pero parang wala na akong nakikita sa mga mall. Sa SM Rosales, tsaka sa ibang mall na pinupunta namin ni Aya, wala na akong nakikita. Or baka wala na sila. Sabay ganun. Ang tamis ng brownies na yun, sobrang tamis. Haluin ko lang itong maigi. And then, ilagay ko na yung milk niya. Pero, sisindan ko na yung apoy. Ilagay ko na itong mani para mamaya pantay yung ano ng mani. Haluin ko munang maigi. Yan, nilagay ko na yung mani. Bahala na. Pero, dapat to kapag ano na niluluto ko na Pero ang purpose ko pa, kaya ko nilagay na itong mani para magpantay yung ano, may mani ba, para chewy din siya. Ayan ko na itong gas. Luhit lang siya. Ayan, ganito lang yung apoy ko. Haluin ko muna. Lutuin ko muna to ng mga 1 minute. Ilagay ko na yung tinimpla kong milk. Nahalo ko na itong maigi. Dito na ako nagluto ng itong brownies kasi gagamitin ko rin siya mamaya sa tilapia. Itatry ko yung sweet and sour. Nang maiba naman yung luto ng tilapia. Ilalagay ko na itong milk na aking tinimpla. Dahan-dahan lang muna. Baka mamasa-masa. Pero parang kulang itong aking tinimpla. Latin ko na nga lang. Bahala na mamaya. I-mix ko muna siya. Mahinang apoy lang po malapit nang matapos itong ginagawa kong brownies. Yan. Ito na yung texture niya. Mamaya ihugulma namin ito ni Aya sa Tupperware. Yan. Crunchy. Crunchy. Chewy. Chewy. Niluluto ko lang siya ng maigi. Malay na po ako. Malay na ako magano-halo. Ilalagay ko na po dito namin gugulmahin ni Aya. Okay lang na makapal, much better, para pag isang kuha busog na. Ito na yung finished product ng aming brownies. Yan, nahulma ko na. Saka ko na hati-hatiin pag nalagay ko na sa freezer. Sa ngayon, pinapalamig ko muna dito sa labas and then hati-hatiin ko. Nakaligo na kami ni Aya. Magluluto na ako. Prepare ko muna itong sibuyas, bawang and luya para sa sweet and sour kong tilapia. Itong carrot lang gagamitin ko baka kasi mag-feel. Subukan ko muna. Kasunod sa Paris. B. Kasunod ng Estados Unidos. At ng Espanya. C. Sa Ligang Batas Berlin. Ito naman yung luya. Nagpatura ko sa nanay ko. Laging gumagawa yung nanay ko ng ganito sa last nila. Nayara kasi ako maghingi. Sa totoo lang, hindi ako
nanghihingi ng mga ulam-ulam nila. Hinihintay kong bigyan ako. Ayaw kasi yung nanghihingi at may pamilya na ako. Nakakahiya. Kaya pag may ibigay, thank you. Hiwain ko lang to ng carrots ng papa. Hindi ko na lagyan ng design. Ganito lang. Sana maging perfect. Ito na yung mga gagamitin ko sa aking sweet and sour na tilapia. Pero magprito muna ako ng tilapia. Yan ko na to. Yung brownies nilagay ko na sa ref. And na-slice ko na. Paglagay na ako ng cooking oil. Prito ko na itong tilapia. Oh my gosh. Baka matilamsikan ako. Tapos ko nang iprito itong tilapia para mamaya na yung hugasin ko. Prito ko muna itong talong tsaka saging na saba. Ito lang nagtira ko para pag umataking ulcer ko may panglagay ako. May kakainin na. Sabay na to at kasa naman siguro lahat. Hindi na ako nagpalit ng mantika, bahala na. Their Dora by ABF. Example, glass, glasses, dishes, churches, Gagawa na ako ng sauce ng aking sweet and sour. Ginigisa ko na itong luya. Luya muna. Kasi alam nyo na, matigas ang luya. Ito na lang yung ano ko. Kawali yung non-stick pan na matino. Yung iba wala na eh. Kahit gaano ko kaingat maghugas, wala talaga. And bawang. Gisa ko na rin itong sibuyas. Lagay ko na rin itong carrot. Maglalagay ako ng tubig. Ano na to? Hot water.
Yan, magtitimpla na ako. Salt. Ano ba yan? Sugar. And paminta. Ganyan na muna. Wait lang. Yung aking suka. Yung asin, mamaya-maya na siguro kasi syempre may asin na tong aking tilapia. And kunting harina to. Yan, halo-haloin ko muna. Huwag sanang pumalpak. And lagay ako ng konting toyo. Tuyo daw. Hala, ano kayang kalalabasan na ito? Hello. Wala pang kakulay-kulay. Ito na yung sweet and sour ko. Ito na yung sauce niya. Hindi siya nagkulay. Hindi ko alam baka yung iba naglagay ng ketchup. Pero ako hindi ko na lalagay ng ketchup. Lulutin ko lang siya ng maigi. And then, ilalagay ko na itong tilapia. Ilalagay ko na itong tilapia. Ayan. And then, balik-balik ko din ito para maunod din yung lasa dito sa tilapia. Ganito lang pala yung sweet and sour. Kala ko, sa tingin ko na gusto naman ni Aya at siya ang taga-tikim kanina. Tinikman namin dalawa at umasa naman sa panlasa niya ata. Umasa ba sa panlasa mo ya? Opo. Ayun, sarap. Ano na naman itong namin kanin. Mapapa-extra rice. Pero oops, yung extra rice. Lutuin ko lang ito ng konti. Mga 1 minute and okay na. Transfer ko na dito ang aking sweet and sour na tilapia. This is my first time na lutuin yung ganito, diba? Kapag may gustong lutuin, maraming paraan magtanong. O diba, para hindi naghihintay ng bigay. Saidin ko na walang masayang. Yun, okay na. Ito na yung aking sweet and sour na tilapia. First time kong lutuin. Perfect! Sabayan niyo po kami ni Aya sa aming lunch. Wala pang 12 pero naggutom na raw si Aya. Kaya kakain na kami. 11:45 pa lang. Kain po tayong lahat pero bago po yun kayo muna po. Lord, maraming salamat po sa amin. Hindi pa naman ngayon. Nawala po din ito pa yan. Parang naman po siya pagkakayan. Ano po ay Kasi lasa? wala ka na yan. Humusgahan ni Aya ang aking sweet and sour. Ang daming na-absorb ito. Yung nilagay kong tissue yung nag-absorb ng mantika. Sige lang, kunin mo lang yan. Ayaw ko ng ching-ching. Sure, okay, ching-ching. Paano yan? Para matanggal ang yung sakit-sakit. Mahal ko naman. Siyempre, ulo. Wala, nakakalit ako. Iniwasan namin niyaya ang magkalat. Carrots tayo. Carrots. More carrots. Ayan. Kamata-kam na rin ako. Cheers! Nga din. Cheers, take care. So, para po sa inyo, kain po tayo na natin. Yummy. Sarap. Perfect. Buti na nabis niya ni Aya. Paka tayo ng salsa. Talong niya. Yun na ako nagawa ng sausawan ko. Bagay lang kita. Mga 4. May lengaw na naman. Tikman naman natin yung isdang tilapia kung ano yung lasa. Sarap.
Perfect. Naisipan ko lang itong gawin. Kaya wala akong bell pepper. Ha? May ano ba po, ma? May bell pepper. Ano nga ba pala? Pero dapat meron. Crunchy pa itong ano. Carrots. Sarap. Pwede rin siguro to sa ano. Bangus yung walang ano. Carrots naman. Sarsa lang mo. Try ko kaya. Ano? Bangus na boneless. Mayuko niya ito. Sarap. Thank you, nagustuhan mo. Yung crunchy ng carrot. Wow. Sa susunod, dadamayan ko lang ng carrots. Gusto ko pala ni Aya. Ano? Gusto mo nga ngayon eh. Kasi wala siyang lasa ngayon. Meron.